Dito po sa ating speaker connection, meron po tayong dalawang klaseng connection. Meron po yung tinatawag na parallel connection at saka series connection. Ganito lang po yung ating parallel connection. Ito yung ating speaker. Ayan. At nandito yung kanyang terminal. Ito yung positive, ito yung negative. Ito yung positive, ito yung negative. At ang ating pong ohms ng ating speaker or yung pinaka impedance ay ilalagay ko rito sample 8 ohms 8 ohms. Tapos yung wattage po niya ay gawin natin 300 watts 300 watts din dito sa kabila. Hindi ho tayo pwedeng mag-iba ng specs ng speaker kapag tayo po ay nagparallel. Dapat ay parehas. Kung 8 ohms to, dapat to 8 ohms din. Kung 300 watts to, dapat to 300 watts din. Yan. So ito po muna tayo no sa ating parallel connection. Ang parallel connection po ay ganito. Andito yung ating positive. Yan po ay magkakadugtong. Magkakakonect po yan. Tapos yung ating namang negative, ito po ay magkakadugtong din dapat. Negative sa negative, positive sa positive. Yan. Okay. Ganyan siya. Ngayon, ito na yung ating pinaka-final, negative. At yung ating positive ay ito. Positive. Ngayon, ilang ano po ba yan? Yung ohms. Paano yung ohms niyan at saka watts? Okay. Ang ohms po ay magdi-divide, no? Hahatiin po niyan sa dalawa. So, magiging ano lang po siya, 4 ohms. 4 ohms. Tapos yung wattage po ay mag-a-add 300 watts, 300 watts. 300 plus 300 equals 600 watts. Yan po yung kanyang power handling na. Nag-add po ang kanyang wattage. Samantalang yung ohms ay nag-divide, no? Naging 4 ohms na lang siya. Okay. Paano po kung ang ating speaker ay tatlo na 8 ohms? Sige. Tatlo na 8 ohms. Maglagay pa tayo dito. Dapat parehas po yung ating rated ng ating speaker. 300 watts. Ayan. Ito yung positive. Ito naman yung negative. Ganoon lang po ang connection yan. Positive sa positive. Negative sa negative. Positive. Tapos yung ating negative ay sa negative din. Dapat. Negative. Okay. Yan po ang tinatawag na parallel connection. Yun. Ngayon, paano po ang ohms niyan? Kasi tatlo na. At saka yung wattage. Okay, yung ating wattage po ay mag-a-add pa rin yan. 300 plus 300 plus 300 equals 900 watts po. 900 watts. Ngayon, ang ating power handling ng tatlong speaker ay 900 watts na siya. Paano naman yung ohms? Yung ohms po ay gagamitan natin ng calculator. Ito kanina, no, dalawa. So, kung dalawa na 8 ohms, 8 divide natin sa 2 ay yun ang kanyang pinaka total ohms, 4 ohms na lang. Ngayon nag-add tayo ng isa pang speaker, no. So i-divide natin sa tatlo. 8 divide 3 equals 2.6 ohms na lang siya. So ibig sabihin yung tatlong speaker ko pala na yan ay mayroon na lang 2.6 ohms kapag naka-parallel. 2.6. Ayan. Paano naman kung gawin nating 4? Madali lang po. Kung 4 na po yung ating speaker dyan na naka-parallel ay 8 divide lang po natin yan sa 4. Kaya naman ang ating ohms ay magiging 2 na lang. Paano yung wattage po? Mag-add yung ating wattage. So, ang ating wattage ay ilan na yan? 900 watts. 900 plus yung isa pang 300 dito. 1,200 watts po. Ganun lang po. Pagka sa ohms, pag tayo po ay nag-parallel, yan po ay magdi-divide. Tapos kung sa wattage naman, yan po ay mag-a-add. Ganun lang po. Tapos dapat ang atin pong rated ng speaker ay pare-parehas, hindi pwedeng magkaiba-iba. Halimbawa, lalagyan niyo dito ng 4 ohms, hindi po pwede. Lalagyan niyo ng 2 ohms, so hindi po pwede. Yan po yung parallel connection. Ngayon, dito naman po tayo sa series connection. Series naman po tayo, no? Ayan. Ngayon, sa series connection, gagayahin natin yung speaker natin doon, no? Meron akong speaker dito, saka dito. 8 ohms pa rin ang ating sample. 8 ohms pa rin.
Tapos 300 watts, 300 watts. Yun pa rin yung ating sample. Andito ngayon yung positive, andito naman ngayon yung negative, andito yung positive, andito yung negative. Guys, tandaan nyo po, pagdating po sa speaker, wag po kayong magkapalit-palit ng polarity, yung connection from amplifier to speaker. Kung positive, positive, kung negative, negative. Kasi kung ito po ay magkasalungat, ay hindi po tutunog ng maayos yung ating speaker. Hindi po balance yung tunog kasi naglalaban-laban silang dalawa. Okay, so ayun ang tawag po nun ay out of phase, hindi sila magka-phase. Okay, so dito tayo sa series connection. Madali lang po ang series connection. Ang series connection po ay ganito. Ang itong positive po natin na terminal ng ating speaker ay i-connect ho natin yan sa negative. So ibig sabihin, positive to negative. Kaya naman ang connection ko ay pupunta doon sa negative. Tapos, alin na po ba dyan yung ating pinaka main line? Okay, ang ating pinaka main line, ito na yung ating positive. Yan, positive. At ang negative po natin ay ito na. Ito na yung ating negative. Yan, negative. So ilang ohms po ba yan? Kasi nag-series po siya, unlike dun sa parallel. Pagka ang ating pong connection ay series, ang ohms po ay mag-a-add. So kung mag-a-add siya, 8 plus 8 equals, meron na tayo ditong 16 ohms. Paano naman po yung wattage po? Ganon din po, mag-a-add po yung ating wattage. Kaya meron tayong 16 ohms at 600 watts. Paano naman kung tatlo po yan? O sige, gawin po natin tatlong speaker na. Kagaya nga po ng sabi ko, hindi tayo pwedeng magkaiba-iba dito ng ohms rated kapag nag-connect tayo ng ganyan. Okay, 300 watts. 300 watts. Pwede naman, tutunog naman siya, kaso hindi siya balance, no? Mayroong mababang ohms, may mataas, ibang wattage, mahirap po yan. Okay, meron tayo ditong positive at meron naman tayo ditong negative. Paano po ba ang connection yan? Madali lang, gaya ng sinabi ko, positive to negative. So alisin ko lang to, positive, ito yung ating positive, i-connect ko sa negative. Okay, yun na, positive, negative. Tapos ito namang isa, yung negative ay i-connect ko sa positive. Yun. Ngayon, ang connection po niyan ay napakadali. Ganito lang po yan, no? Negative, positive, negative, positive, negative. Basta na yung final niya. Ngayon, ilang ohms na po ba yan? Kasi nag-add tayo ng speaker. Kagaya naman sabi ko kanina, ang ating pong series connection, kapag ang ating speaker na yan na tatlo na 8 ohms, kapag sineries po natin, pagka sa series connection po ay nag-add po yung ohms. Unlike dito, nagdi-divide yung ohms. So dito sa series, nag-add. So ilang speaker po yan? Tatlo na 8 ohms. So ilang ohms po ang basa dyan? So, 8 plus 8 equals 24 ohms na po. Meron na tayong 24 ohms. Tapos sa wattage po, ilan ng wattage po natin? Ganon din, mag-add po ang ating wattage. 300 plus 300 plus 300 equals 900 watts na po yan. 900 watts. Ayun. Ito lang po ang tandaan nyo, no? Walang problema sa wattage kasi mag-a-add lang yan, mapa-series man o parallel. Yan po yung ating pinaka-wattage, yung power handling ng speaker. Kapag ang ating pong parallel na connection, lagi nyo pong tandaan, ito po ay magdi-divide sa ohms. Ang magbabago po dyan lagi ay ohms at dito rin, ohms. So, pag series connection, ang ating pong ohms ay magpa-plus. Ayan. Pag ang ating pong parallel connection, ang ating pong ohms ay magdi-divide. Ganun lang po kadali. Sa next video ko po, ang gagawin ko naman ay paano po ba ang mga connection na to kapag ginamitan na natin ng amplifier. Ayan, so sana may natutunan kayo sa video ito. At kung nagustuhan nyo po ang video ito, ay huwag nyo pong kalimutan i-like, share at subscribe. At kung bago ka pa lang po sa ating channel, subscribe lang po. Maraming salamat sa pagbisita at paki-click yung ating notification bell icon para lagi po tayong updated sa ating mga video gagawin. Maraming salamat po sa inyong panonood.